Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas alas 4:10 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunod sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa kabisayang nagkatunan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch. Martes, September 30, 2025. Ini ang inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Kaso sang leptospirosis sa probinsya sang Iloilo naglabot na sa 136 mga napatay, nagsaka na sa 8. Headline. Kaso sang acute gastroenteritis o AGE sa Iloilo City masobra na sa 400. Headline. EO92 gin papanawag ni Mayor Raisa Treña sugod magtukod sa Overseas Filipino Worker Help Desk sa Iloilo City. Headline. Balay Minerva Teen Center gin turnover na sa Iloilo Provincial Government sa Iloilo National High School. Headline. Kahalitan sa Western Visayas bangod sang asod-asod nga bagyo naglabot na sa kapin 100 milyones. Headline. Kagkaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso sang leptospirosis sa probinsya sang Iloilo nagsaka na sa 136 mga napatay, nagsaka na sa 138. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naglabot na sa 136 ang kaso sang leptospirosis sa probinsya sang Iloilo sining nga tuig. Humalin January 1 to September 20, 2025, yara na sa 136 ang nabalag nga kaso kag may 8 nga napatay. 36 na kabanwa sa probinsya ang may kaso sang leptospirosis. Nagapanguna nga may pinakamadamo nga kaso, amo ang banwa sa Aniway nga may 13, ginsundan sa Oton nga may 11, Badyangan nga may 9, kag Alimudyan kag Kabatuan nga may 8. Sa 8 nga napatay, tig-isa na record sa Oton, Badyangan, Alimudyan, Amoy, Sara, Banate, Dingle, kag Mina. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Dr. Rodney Labis, Head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office, ginpahayag niya nga kalabanan sa mga napatay ang may exposure sa pagpanguma kag sa baha. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso sa acute gastroenteritis o AGE sa Iloilo City masobra na sa 400. Detalye sang balita, Marian Grace o Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nadugangan sang duwa ka bag-o nga kaso sang acute gastroenteritis ang syudad sang Iloilo. Sa datos sang City Health Office as of September 29, mayara na sang 438 kakabilugan nga kaso ang syudad sang AGE kag may isa ang napatay. Padayon na ginapahanumdom sang City Health Office sa mga pumuluyo nga ang mahigko nga tubig kag pagkaon ang nagadala sang madamo nga mga masakit kapareho sang acute gastroenteritis, diarrhea, typhoid fever kag cholera nga makabig peligroso sa ikayong lawas. Dapat man nga siguraduhon nga malimpyo ang ginakuhaan sang tubig nga ginainom pag ginawi sa sulod sang balay kag palibot agud makalikaw sa balatian. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
AO 92 ginpapanawag ni Mayor Raisa Trenya sugod magtukod sa Overseas Filipino Worker Help Desk sa Iloilo City. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpapanahog sa Executive Order number 092 si Iloilo City Mayor Raisa Treñas para sa pagtukod sang Overseas Filipino Worker Help Desk sa siyudad sang Iloilo. Tinutuyo sang help desk nga magatag sang suporta kag bulig sa mga OFW kag ila pamilya. Paagi man sini, mayara sila sang masaligan nga partner ka mapalapit sa local government ang ilang mga kinahanglanon. Hinakabig ang mga Ilonggo OFW suno kay Mayor Treñas bilang modern day heroes kag ini pagpakita sang pagtamod kag paghatag importansya sa ila kabudlay kag kontribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Balay Minerva Teen Center gin-turnover na sang Iloilo Provincial Government sa Iloilo National High School. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Opisyal na turnover sa Iloilo Provincial Government ang Balay Minerva Teen Center sa Iloilo National High School. Ngayon, pangunaan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag ni Iloilo Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Servillian Jr. ang unveiling sang marker kag official turnover ceremony sa ginhiwat nga programa sa Bulutuan. Ang pasilidad na magaserbe naman lugar para sa mga programa para sa mga pamatanon kasubong sang youth development, psychosocial support, voters education, counseling, mga programa sa mental health, kag madamo pa. Hinpahayag naman ni Provincial Population Office Head Attorney Roel Bon Sopirio, mas madamo pa nga team center ang gapahamtang sa mga bulutuan, kabahin sa Best Province Program sa probinsya. Ginpasalamatan naman ni Iloilo National High School Principal 4, Delora Cecilia Fantilio, kag SPTA President Anabil Samaniego, ang provincial government sa mapuslanon nga proyekto nga makabuligid sa mga kinahanglanon sang mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. naglabot na sa kapin 100 milyones pesos ang kahalitan nga ginbilin sang sunod-sunod nga bagyo sa infrastruktura kag agrikultura sa Western Visayas. Ini ang base sa pinakauling nga monitoring sang Office of Civil Defense Western Visayas. Sa kapin 100 milyones pesos nga kahalitan, 62.5 milyon ang na-record sa infrastruktura kag 36.7 milyon naman sa agrikultura. Ang mga nagkalaguba nga infrastruktura, flood control project, pananom, kag kagamitan sa pagpanguma ang na-record sa probinsya sang Antique, Iloilo, Aklan, kag Guimaras. Kapin 3,000 nga balay naman sa Western Visayas ang nagkalaguba, mungod sang malain nga tiyempo sa karon nakatutok ang OCD6 sa rehabilitation kag recovery. Agod mabuligan ang mga pumuluyo nga naapektuhan nga makabangon sa ginbilin nga kahalitan sang sunod-sunod nga bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 41 milyones nga bilis ang relief assistance natag sa mga pumuluyo sa Western Visayas nga naapektuhan sa habagat nga ginpabaskog sang mga bagyo. Detalye sang balita, Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naglabot na sa masobra 41 milyones pesos nga bilis ang assistance ang napalabot sa mga pamilya sa Western Visayas nga naapektuhan sa habagat nga ginpabastog sa Bagyo Mirasol, Nando kag Upong. Sa masobra 41 million pesos nga ginhatag nga relief resources, masobra sa 39 million pesos ang ginhatag sa DSWD6, masobra sa 2.1 million pesos sa mga lokal nga panguluhan, masobra sa 26,000 pesos sa mga non-governmental organization, kag masobra sa 43,000 pesos ang iban pa. Lakip sa ginpalabot sa mga apektado nga pamilya ang family food packs, non-food items kag ready-to-eat food. Madumduman nga naglabot sa masobra 500,000 ka individual sa rehiyon ang naapektuhan sa weather disturbances. Sa karon may 1,281 pa ka individual ang nagatinir sa sulod sa evacuation center kag 1,297 naman ka individual ang nagatinir sa ila kakilala o konhimata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. DMW Negros Island Region nagiwat sang National Reintegration Caravan sa Negros Occidental. Detalye sang balita, Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Naghiwas ang ikaduha nga leg ang National Reintegration Network on NRN Caravan sa Western Visayas, ang Department of Migrant Workers Negros Island Region sa Negros Occidental. Kapin 200 ka mga overseas Filipino worker o OFW kag ilang pamilya ang nagtambong sa caravan nga ginhiwa sa Alejandro Aconia Yap Kinya Arts and Cultural Center sa Victoria City. Gimpangunahan ni DMW NIR Regional Director Glenda Aligonza ang nasabi nga kahiwatan kaupod si OWA 6 OIC Regional Director Risa Joy Moldes. Lakip sa ahensya nga naghatag sang serbisyo sa caravan ang DOLE, OWA, DTI, lakipan ang DOH, PhilHealth, DSWD, DOST, DOT, Pag-ibig Fund, DSOD, TESDA, SSS kag DA. Nagtanyag ang mga ahensya sang livelihood opportunities, skills development, financial guidance kag health and social protection programs. Para sa Bagong Pilipinas, Mel Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suportado sang More Electric and Power Corporation ang pagsaulog sang Harvest Festival sa Barangay Biton, Haro, Iloilo sa pagpanguna sang Iloilo City Agriculture's Office, Iloilo Citywide Farmers Association, kag mga pribado nga sektor. Bilang kabahin sang inisyatibo, nagkabaton sang libre nga binhi abono kagamitan para sa uma kag paghanas sa mga mangunguma. Natigayon ang aktibidad sa pagpakigangon sa Uswag Nursery matapos ang binulan nga pagpananom yara sa 214 ka kilo nga utanon ang ginani nalakip direng talong, margoso, lettuce, litsugas, repolyo, kalubay kag latoy. Ehemplo ang Harvest Festival sa ginatawag nga community development. Ang kwarta nga gikan sa mga naani nga utanon ang liwat nga gina-invest para sa kapital sa madason nga planting season. Agod mapadayon ng proyekto para sa mga mangunguma. Hindi lang inipagpataas ang produksyon kag income sa mga local farmers, kundi ginapabakod man ang kabilugan nga seguridad sa pagkaon sa komunidad. Ang suporta sa More Power nagapakita sa ilang matudtuod nga commitment sa pagpalapad sang misyon sa guwasang sektor sang elektrisidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 11,000 katrabaho buksan sa Mascara Job Fair sang Peso Bacolod sa Domingo. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa masobra 11,000 ka trabaho ang mahimo aplayan sa mga job seekers sa iwaton nga Mascara Job Fair sa Peso Bacolod City sa Domingo, Oktubre 5. Ang aktibidad hiwaton sa Activity Center sa Ayala Malls Capital Central kag pasakupan sa masobra 100 ka kumpanya. Sunod kay Mayor Greg Sataya, ini ang pinakadako nga job fair sa syudad sa Bacolod sining tuig. Kinahinggan naman ang mga job seeker na magprepara sa madamo nga resume, maging confident kag mag-apply sa job fair. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nanoy tuway nga area sa syudad kag First District bisitahon sang SSS E-Wheels sa Oktubre. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bagabisita sa nunaytuhay nga lugar sa syudad kag probinsya ang SSS Iloilo pinaagi sa SSS E-Wheels. Ini ginalakipan sa Grab Office sa Mandurriao kag Spark Confab Trabaho Peso Job Fair sa SM City Iloilo sa Oktubre 3, Tubungan Municipal Hall sa Oktubre 6, Trapiche Oton sa Oktubre 9, kag Tigbawan Municipal Hall sa Oktubre 13. Sinalom sang SSS E-Wheels ang SSS nagapadala sang team sa mga area nga may mahina nga access sa internet o kung tam-an kalayo para magbiyahe. Nakib sa mga serbisyo ginataliag sa publiko ang pagbulig obra sa online account, pag-apply sa SSS number, loan kag narisari nga benepisyo. Suno kay SSS Senior Communications Analyst Ambiel Hinova, masobra isa kagatos na kabarangay kag Banwa Iloilo kag Subungman sa Gimaras ang ilang rabisita sa mga tuig sa idalom sang programa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. SSS Iloilo sa Molo nagsaylo na sa Mandurriao. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May bago ng alokasyon ng Social Security System con SSS Iloilo na santuan ay nagaserbisyo sa GT Plaza Mall sa Molo. Epektibo September 29, nagsaylo na sa ikaduha nga panalgan sa Festival Mall Annex Building sa Iloilo Business Park Mega World sa Mandurriao ang anay SSS Iloilo Molo Branch. Lakip sa mga mahimo matransak sa bagong opisina
ang pagproseso sa tanan nga benepisyo nga ginatanyag sa SSS kag enrollment para sa online services. Kaangay sa SSS Iloilo Central Branch sa City Mall Pavia, ang karon nga SSS Iloilo Mandurriao Branch wala sang bayadan nga renta sa Festive Walk Mall. Magluwas sa SSS Iloilo Mandurriao Branch kag SSS Iloilo Central Branch sa City Mall Pavia, ang mga Ilonggo mahimo man magbisita sa ila service office nga nahamtang sa GT Mall sa Molo, Robinson's Place Iloilo sa City Proper, Robinson's Place Haro, Pasig City OFW Center Building sa Pasig City, kag Guimaras Provincial Capital sa San Miguel, Hordan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 57 kamismis sa riyon ginaangot sang DTI sa mga buyers sa Boracay. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gintipon sa isla Sang Boracay sa Department of Trade and Industry Western Visayas ang 57 ka micro, small and medium enterprise o kon MSME sa Pugos Rehiyon para sa 13th Regional Megalinks kag Product Promotion. Sila ang ginaakot sa 30 ka confirmed buyers nga ginalakipan sa mga hotel, resort kag pasalubong center sa nasambit nga isla. Lakip sa mga ginapasundayag ang mga produkto nga human sa lubi, wearable kag processed food. Sa iya mensahe, gindumdum ni DTI WV OIC Regional Director Maria Dinta Tamayo kung paano nagsugod ang Megalinks bilang isa ka gamay nga business to business o kung B2B activity sa Boracay kag dag-angot sa mga local producer sa nagadako nga demand sang tourism industry sa isla. Sunod sa DTI, ang Megalinks padayon nga nagapamatuod nga kung maangot ang merkado kag magagmayng mga negosyo, ang mga oportunidad padayon sa pagtinad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Agud mapataas pagid ang kalidad sang serbisyo kag mapanaming eksperyensya sa mga pasahero, nakatala na nga i-install sa Iloilo International Airport ang 200 ka bago nga gang chairs. Ang mga bangko ginisenyo gud maghatag sa mas maayo nga seating support ug durability para sa mga flying passengers ang paluparan. Ang tikang kabahin sang facility upgrade sa Iloilo International Airport sa Department of Transportation ug Civil Aviation Authority of the Philippines. Inagurahan na ang bago nga municipal building sa Nueva Valencia, Guimaras. Ang inaugurasyon kag blessing ginpanguna ni Governor Lucille Nava, Mayor Emmanuel Galila, katapos ang Sangguniang Bayan, municipal employees, partner agencies kag stakeholders. Suno kay Governor Nava, suportado sa gobyernong probinsyal ang paday nga pagsanyog sang banwa, ilabi na sa pagdulong sang serbisyo publiko sa mga pumuluyo. Ang konstruksyon sang edipisyo nagabalor sang 90 million pesos sa di nagumpisa ini sang Agosto 2022. Ang munisipyo sa kamodernong structure nga may 4 ka panalgan kag elevator agud mas maging accessible kag efficient ang pag-alagad sa pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:28 sa hapon. Ito manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Setyembre 30, tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.